una ko munang pababatiin yung ating suki, no? Siya po ay isang human rights activist, advocate, lecturer mula po sa Center for Teachers Development and Human Rights. Ang kaibigan ko po, suki natin, isa din pong entrepreneur, ano? Walang iba kundi si Melchor Cayabyab. Bati ka muna, Bo. Okay, magandang hapon ho sa lahat sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig ng TikTok ng Bayan ni Ka Noel Medina. So, happy tayo na muling nandito ulit ngayon. Thank you. At salamat sa pagiging suki ko. Salamat. At ngayon naman, nako ito, kilalang-kilala natin to. Bago pa man ang opening ng klase, at during the opening, at hanggang ngayon, at dati pa, paulit-ulit siyang ini-interview ng ating media dahil siya po ay ang pinuno, no? Ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, isa pong education rights activist, at siya rin po ay bahagi, focal person ng ASEAN Women's Network. Mamaya kwento niya siguro yung involvement niya dyan. Walang iba kung hindi ang ating teacher personality natin, si kilala siya sa Teacher Rubes. Ruby Bernardo, bumati ka muna, Teacher Rubes. Magandang hapon, Ka Noel, at syempre sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa, TikTok ng Bayan. Hello din po, shoutout ko yung mga teachers na hopefully nagpapahinga po ngayong long weekend. Salamat, Teacher Rubes, sa pagpapaunlak mo. At hindi lamang si Teacher Rubes, kombinasyon to. Isang national leader ng teachers at isa pong leader natin sa NCR, Executive Vice President ng Alliance of Concerned Teachers Union dito sa NCR, at siya rin po ay isang human rights, student rights, teachers rights, education rights advocate and activist. Ngayon ko pa lang po naging panauhin pero mukhang magiging suki ko rin po ito. Walang iba kundi si Teacher Roel T. Mape. Ay, sorry. Mape. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng TikTok ng Bayan at pagbati sa ikalawang taong anibersaryo ni Ka Noel. Salamat. Kampay muna tayo bago magpatuloy. Kampay para sa ating second. Happy Ani. Thank you. Anyway, sa simula, parang tayo, congressional at Senate hearing. May intro statement tayo. Siguro, sino ba unahin ko? Unahin ko muna si mamaya na yung suki. Si Teacher Rubes. Ano ba masasabi mo sa nangyayari sa edukasyon, sa bayan natin, bilang panimula sa ating programa? Bilang panimula, dalawang krisis yung kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa kasalukuyan. Yung krisis sa politika, ekonomiya na meron tayo sa kasalukuyan, pero lalo't higit hindi naging exempted yung sektor ng edukasyon, krisis din sa edukasyon. Importante yung pagtindig ng mga guro at syempre kasama dapat yung ating mamamayan dahil alam natin na basic na karapatan ng ating mga kabataan ang edukasyon, kaya dapat itong ipaglaban at dapat ay natatamasa ng lahat ng mamamayang Pilipino. Salamat, Teacher Rubes. Abuti, nakidnap ko si Teacher Rubes. Lagi itong ini-interview ng iba't ibang At ngayon naman, yung susunod natin magiging suki, si Teacher Roel Mape. Ano naman ang iyong masasabi sa sitwasyon ng ating edukasyon at ng bayan natin bilang guro? Ayan po, laging naninindigan ang mga guro ng bayan, lalo na ang gulo ng gobyerno natin ngayon. Kaya ang Alliance of Concerned Teachers ay laging naninindigan para sa sahod, trabaho, edukasyon at karapatan. At saka mamaya, kwento nyo yung sa sahod kasi although alam nating mas mataas na yung entry level sa public, pero ang layo pa rin yan. Kalat na kalat pa rin yung mga teacher kung nababalita ang baon sa 5-6, no? Ang daming problema. Biro mo yung mga taong nag-i-establish ng pundasyon ng kabataan natin, sila yung binibigyan natin ng problema. Ang isang data natin sa Finland, sa Finland, kalapit lang ng doktor ang sweldo ng guro. Ang Finland ang may isa sa pinakamagandang education system sa buong daigdig. Ano naman ang take mo, Kamelchon? Siguro, Ka Noel, at least maglatag na lang din ako ng ilang mga datos at for validation ng ating mga kasama na
nila Teacher Ruby at Teacher Roel. Una, malinaw sa amin sa Center for Teachers Development and Human Rights na ang edukasyon ay isang karapatang pantao at pangunahing obligasyon ito. Hindi to pribileyo. Hindi pribilehiyo, isa itong pangunahing obligasyon ng gobyerno batay sa itinatakda ng ating 1987 Constitution, batay sa itinatakda ng mga international human rights treaties na pumirma tayo, halimbawa ang International Convention for the Economic and Socio-Cultural Rights. Pero nakakabahala, latag na rin ako ng numero na mabilis yung problema ng krisis natin. Una ay 91% yung learning poverty natin batay mismo sa report ng World Bank. Nakakabahala ito, ibig sabihin 91% ng 10 years old natin ay hindi nakakabasa at nakakaunawa. Grabe. Kahit sa isang simpleng kwento at iba pa. Third ay merong tayong usapin ng proficiency, batay na rin sa report ng EDCOM 2, lumalabas na 30% lang yung proficiency ng mga nasa grade 3 natin. Pagpasok ng grade 6, 19%. Pagpasok ng, itong malala, Noel, pagpasok ng senior high, ibig sabihin lumalabas 0.4%. Ibig sabihin pababa yung proficiency ng ating mga graduates Grabe. sa pagdaan ng panahon hanggat nasa sistema sila ng krisis. Es- So, delikado ito. Grabe At yan. lumalabas, 18 million, batay sa datos mismo ng PSA, ang lumalabas ng mga kabataan natin na tinatawag nating may problema doon sa usapin ng tinatawag nating pag-unawa, yung usapin ng literacy. So, functional illiteracy, yung mga bata ito. At ito ay isang krisis na malaking problema na siguro ay maibabalidate din sa atin nila Teacher Rub. So, labis kaming nababahala rito. Kaya mahalaga din natin mamaya, anong ugat ng problemang ito at ano ang possible na solution dito. So, bilang panimula, ganito kalala yung krisis na kinakaharap ng ating bansa. So ito yung inaasahan nating pag-asa ng bayan. Mm-mm. Ganyan ang sitwasyon. Nako, sige. At medyo nakakalungkot yan kasi kung Oo, sa mga ang kaibigan bigat, natin na ang mga bigat nasa yan. teachers, malamang binasabi nila, yung 91% learning poverty, teacher factor yan, kasalanan ng mag-grow. Definitely, pag inaral natin ng gusto, hindi ito simpleng teacher factor, maraming mga problema, at yung malaking problema nito ay bunga ng mahabang panahon ng kapabayaan ng gobyerno sa ating edukasyon. Sistema ng edukasyon. Anyway, sige, pero parang ngayon lumalabas, naglapat sila ng solusyon. Bilang bahagi ng solusyon ay yung resulta ng EDCOM 2. Gusto ko marinig sa ating mga guro yung laman nitong EDCOM 2. Bagamat may kaunti akong kaalaman dito, ay hindi naman ako expert dito, ay gusto ko marinig ano ba opinion nyo sa resulta ng EDCOM 2. Ang pinaka narinig ko lang medyo controversial dito, parang hindi yata nakasama yung mga stakeholders sa konsultasyon. Parang gumanda programa mo, dapat yung mga involved, yung mga stakeholders, dapat konsultahin mo yan. Ano masasabi nyo rito, Teacher Rubes at Teacher Roel? Tama po kayo dyan, no? Unang-una, ito talaga yung unang critic natin dito sa Education Commission 2 kasi kaya talaga hindi lapat no yung kanilang mga recommendations kasi wala talaga yung boses ng guro na siyang pangunahing nasa unahan ng laban natin sa krisis sa edukasyon, no. Napakaraming datos no yung nilalabas ng EDCOM 2 na nakakatulong din naman in a sense na nakikita natin ng buo no yung problema. Pero tama na no yung mga datas na yan, doon tayo sa solusyon. Nung tinayo po itong EDCOM 1 and 2, wala talaga yung boses ng ating mga teachers organization, even teachers union. Sayang. Kahit sinasabi po sa batas na dapat sa mga policies na kasama yung teachers welfare at saka yung education policy, dapat kasama yung ating mga teachers union. Pero hindi po kami nakasama dyan. No? In fact, ngayon po yung mga sandamakmak na pagbabago natin sa pagbabalik eskwela, halimbawa itong 3-term school calendar, yung aral program at marami pang mga recommendations, bunga yan ng mga data na nilabas ng EDCOM 2. Sinasabi nila na may 58 days na nawawala doon sa ating mga bata na kumbaga dahil yan sa suspension ng klase, mga sakuna, mga extracurricular activities no, na dapat tanggalin. Kaya nag-come up yung DepEd dito sa 3-term school calendar. Pero ngayon, sasabihin to ng mga teachers, pagod na pagod po kami sa unang linggo ng opening block na tinatawag sa ilalim po ng 3-term school calendar. Kasi sinasabi natin, hindi natin nauugat yung problema. Kahit na anong kalendaryo pa yan, kung meron kang 165,000 classroom na kulang, may 145,000 kang kulang na guro at 96,000 na education personnel, teacher pa rin ang may pasan-pasan ng mabigat na problema na ito. So, ibig sabihin, ito pala yung sitwasyon talaga ng natin. Pero siguro, para sa mga official natin na concerned, sa EDCOM, sa mga legislators, sa mga official ng DepEd at ng ating pamahalaan, pakinggan po natin yung mga stakeholders. Kasi
hindi ito usapin ng tayo nag-aaway, tayo naglalaban. Gusto po nating pagandahin ang edukasyon ng ating mga kabataan. So hindi ba mas tamang proseso, tanungin natin yung mga taong sincero at directly involved sa edukasyon ng ating mga kabataan. Teacher Ruel, anong tingin mo rito sa nabanggit ni Melchor at saka ni Teacher Rubes? Ayun, maganda din naman na nababanggit ng EDCOM 2 yung mga datas na yan. Nakakatulong din para mag-reflect sana ang gobyerno doon sa mga polisiya at patakaran na inilalabas nila. Teka, sandali, Teacher Ruel. So importante, tama naman yung batayan, yung mga data na lumabas, ano? So importante sa atin yan. Maganda Okay, din okay. po yun. Pero ang tulad ng sinabi ni Teacher Rubes kanina, dapat sa pag-roll out ng mga policies na yan ay nakaupo yung mga nasa grounds tulad yung mga teachers kasi hindi naman nila nauunawaan, no? Ang gaganda ng mga ipine-present nila sa kanila yon. Pero pag bumaba na yan sa mga school level ay hindi nila nakikita yung setup na yung ideal sa kanila ay hindi nagsusut up doon sa kalagayan ng mga public school teachers. Halimbawa po, may mga classroom tayo na isang room ay hinati sa dalawa at hindi yan nakikita. Tulad ngayon, pinagbabawal na ang media sa loob ng classroom. Ibig sabihin, malaking nakakabahala ito kasi itinatago na ng gobyerno yung tunay na kalagayan ng mga eskwelahan, kalagayan ng edukasyon. Kaya sa tingin nila ay okay lang lahat ng mga ipinapalabas nila, gusto nilang mangyari. Pero sa ground ay hirap na hirap, parang end of the school year block na ang naramdaman ni teacher sa opening block pa lang. Kaya panawagan natin na sa lahat ng mga programa dapat ng DepEd ay nandito ang mga union ng mga guro, pinakamalaking union ng mga guro, no? Paupuin nyo ang mga guro na nasa ground kasi mas kami ang nakakaalam kung paano natin mapaganda ang sektor ng So edukasyon. essential talaga yung konsultasyon sa stakeholders, no? Sa pananaw mo, Kamelchor, yung rights-based approach, basic ba talaga yung Hindi, sa yung consultation, ano? Basic yan. Sa Basic. ilalim ng human rights-based approach, particularly yung Panther Principles, una dyan yung participation. Anong ibig sabihin? Nothing about us without us. So yun yung problema actually ng EDCOM 2 report. Bagamat maraming, alibaw, sinasabi nila yung problema, bakit merong 91% na learning poverty rate tayo. Ito'y dahil din daw sa mass promotion, spiral curriculum. Bagamat may bahagi ito ng katotohanan, pero ito ay sintomas lang ng mas malalang problema. Meron silang hindi binabanggit, Kanuel. Una, hindi nila binabanggit na meron talaga tayong problema sa usapin ng resource constraint or resource deficits. Napakababa ng budget ng natin. Kahit yung iniyayabang ngayon ng gobyerno na trilyong piso na budget ng DepEd, nasa 3.6% lang ito ng gross domestic product. Malayo doon sa recommendation ng United Nations na 4 to 6% na recommendation. So malaking problema So yun. short doon sa dapat Short. na budget. Tapos yung binabanggit ni Karubi kanina ng mga infrastructure problems. Una, 165,000 ang kulang na classrooms. 55,000 dyan is unsafe. 30% ng mga classrooms sa Pilipinas, ng mga eskwelahan, walang kuryente. Nagsisiksikan ng mga estudyante, may 86,000 kang kakulangan ng guro. So malaking problema talaga natin yung usapin ng malawak na kapabayaan ng gobyerno doon sa usapin ng pagbabudgeting. So lumalabas, medyo nakakagalit, ano? Parang inuna pa yung ghost flood control isa dito sa mga partikular na problemang ito. At pinalala ito, actually nakadagdag ng husto din yung panahon na 2 o 3 taon ni Sara Duterte as secretary. Merong paralysis of execution. Actually, sa panahon ni Sara Duterte as secretary, 5 to 6 years ang naging pagbagsak ng kalidad ng edukasyon at naiwanan ng ating mga estudyante. Malaking problema. Kasi halimbawa, humiling Teka, Kamelchor, baka sabihin ng mga kritik natin, naku, si Kamelchor, galit lang yan kay ano. Hindi, pero galit lang yan kay VP Sara. Definitely ito ay datos mismo galing sa mga House hearings, House of Representatives. Mahirap kalabanin ng datos. Halimbawa, humiling si Sara Duterte ng 11.36 billion pesos para sa DepEd computerization program. Ang na-deliver lang nila, ang disbursement nila is 2.18 billion. Pero tandaan mo, zero delivered at the end of 2023 according mismo sa datos mismo ng Commission on Audit. Ganon. Ang textbook disbursement, 11% noong 2023, 17% noong 2024. Ito mismo, sabi nga ni Congressman Tonchi, ano bang problema ng DepEd? Bakit ganito? Nangihingi ng pera pero hindi naman siya ginagamit. At mismo, isang malaking problema din natin ay yung socio-economic status ng ating mga bata. Malawak yung malnutrition natin, stunted ang mga bata. Pero yung mismong mahalagang programa para doon sa malnutrition, batay sa research namin sa CTDHR, 48% lamang yung implementation rate ng school-based feeding program. At ito masaklap. Meron kang 165,000 na kakulangan ng classroom, and yet
tumarget lang ang DepEd ng 6,379 noong 2023, ang kanyang output, 192 classrooms. Grabe. Out of 6,379. So hindi pa pwede rin, ako, binabanggit ko to Kanuel, Data yan, data. Oo. Kung ganito, ang isang nangangarap maging presidente, magiging tapat na rin ako kasi anyway, everything is political naman at hindi ito magiging partisan. Kung ang isang nangangarap na presidente na gustong maging presidente ng Pilipinas, kung sa kanyang departamentong hinawakan, ganito na kalala yung paraan of execution, may problema tayo sa hinaharap. Grabe, no? Alam natin may mga problemang ganito, pero kapag inilatag na sa iyo yung specificong datos na yan, parang lalong bumibigat at saka hindi maaalis sa akin pag-iisip at siguro ng ating mga kababayan kung kapag maririnig niyo yung datos na ganito, tapos nakakita kayo ng dalawang lamesa na puno ng pera, nananak lang ng mga opisyal at mga politiko. Tapos etong mga classrooms hindi nagagawa. Tapos yung mga programang pangkalusugan hindi rin nagagawa. Kanuel, duluhin ko na rin kasi anyway, hindi pa nababanggit nila Teacher Ruby. Pero yung puso mo, Camelchor, hina-hina yan. Ang problema natin, hindi lang overwork ang mga teachers, underpaid din silang sobra. Alam nyo ba, Kanuel, batay sa datos, 93.3% ng mga DepEd teaching personnel ang lumalabas ay sumisweldo below the living wage of out of 33,000. Grabe. Kaya nga, kung ganito kabigat ang trabaho ng teachers as professional, tapos namumroblema ng tinatawag natin paano bubuhayin ang kanyang pamilya, malaki yung problema. Kaya hindi pa binabanggit ni Teacher Ruby, anyway, makikita sa aking Teacher Melchor page, malinaw ang aking paninindigan na may pangangailangan ng dagdag na sahod para sa mga guro. 50,000 na per month na entry-level pay para sa mga guro, kinakailangang suportan at ipanawagan natin. Kasi sa ganitong paraan lamang natin. Sa nasabi ko nga, in order to transform education, we must invest in teachers. Pero yung isang politiko, niregaluhan yung asawa niya ng diamond na worth 50 million, ano? Tapos ang hinihingi lang ng teacher, 50,000 a month. Parang, mga kababayan, pumapayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Parang nakakalungkot at nakakasama ng loob yung maririnig nating sitwasyon na ganyan. Kaya sabi nga nila, hindi tayo mahirap yung bansa natin. Tayo ay pinagnanakawan, no? Pero gusto kong balikan, medyo personal to, Teacher Rubes. Doon sa bio note mo, may time na nung napakababa ng sweldo mo, sabi ng estudyante mo, yung sweldo mo sa isang buwan, sapatos lang niya. Totoo ba yun? Naku, binasa niyo po pala. Binasa ko yun. Oo. Oo, contractual na guru ako noong unang pasok ko niyan sa isang pribadong Teka, paaralan. sorry, Teacher Rubes, baka pwedeng hindi ko alam sa technical natin, pero parang mahina reception nung Lapit lang mic. natin. Sharing na lang kayo ni Teacher Ruel. Yan. Para mas malakas. Mas okay ba? Mas malakas. Ayan, okay. Yan. So unang Sige, unang taon ko yun ng pagtuturo, batang-bata ako. Pagpasok ko ng isang pribadong paaralan, ang sahod talaga namin noon talagang below minimum, no? Yan yung kalagayan until now sa mga maliliit na mga private schools natin dito sa Pilipinas. Di kayo maniniwala, may sumasahod pa ng 5,000 sa kasalukuyan, no? Parang almost volunteer na lang, no? Kulang pa sa gasolina ni Camelchor yun. Oo, no? At yun talaga yung karanasan ko. Kaya hindi pwedeng hindi tayo lalaban pag ganito, no? Kasi sobrang alienated yung mga teachers. Pampubliko man yan o pribado. Kasi halimbawa sa public ngayon, siyam sa bawat 10. Tama yung binanggit ni Teacher Melchor, no? Na siyam sa bawat 10 guro talaga yon, hindi nakakatungtong sa living wage yung sahod. At 75% sa ng act, no, na nangungutang talaga, baon sa utang. Bakit kamo? Kasi dati, Kanuel, pantay yung sahod ng mga nurse. Hindi na natin ikumpara pa yung mga kaparehas nating bansa sa Asia, yung Indonesia, Vietnam, Thailand, parehas ng ekonomiya natin pero yung sahod malayo. Pero dito, in the same position sa government na professional, no? Sinasabi naman yan sa Magna Carta for Public School Teacher, dyan dapat yung criteria sa pagtataas ng sahod. Yung Nurse 1 at saka yung Military and Uniform Personnel, pagpasok nila, ang entry level nila, salary grade 15, halos 42,000 yan, plus yung iba pang mga benefits. Tapos yung Military and Uniform Personnel natin, favorite no, ay nagtaas ng sahod, tumaas din yung kanilang subsistence allowance, lalampas talaga o halos sa abot sa 50,000. Pero yung Teacher 1 ngayon, 31,000. Ang dami pang kaltas, halos 20,000 na lang yung maiuuwi sa isang buwan. Kaya talagang loan dito, loan doon ang abot. At kung nasa Metro Manila,
yung pinakamura na siguro ay 8 to 15,000 ng apartment, no? Kung Metro Manila 'yan. Kakaltasin pa rin sa sweldo ng ano 'yun pag Oo. umuupa yung teacher. Halos kalahati. Pero ito nga, Oo, nitong kaya- nakaraang Brigada Eskwela, pinag-abono pa, no? Marami sa mga teachers natin nagkukumpuni ng kanilang sariling classroom, Oo nga. kahit yung blackboard, kahit yung upuan, kahit yung mismong kailangan, pinangungutang. Halimbawa, yung laptop. Kasi, kumbaga ngayon, kung yung mga pulis at sundalo, meron silang baril. Yung mga nurse, meron silang mga kailangan sa paggamot. Ang teacher, yan talaga, kahit nabala ng stapler, sa kanya pa rin yan, sa sariling Grabe. bulsa niya yan. Pero mas mahal ang baril sa laptop o sa notebook, di ba? So, kung gusto mong armasan ang mamamayan mo para sa tamang edukasyon, armasan mo ng ano yan, ng laptop at saka ng Hindi, ng gamit pang edukasyon. Kanoel, ang ratio ay 1:30. Isang computer para sa 30 na teachers. Matatandaan yung binabanggit ni Teacher Ruby, magkasama kami dati na dating chair nila na si Vladimir Kitua. Ang una naming inutang nung panahon namin, medyo matagal na panahon na, ay nangutang kami para sa aming laptop. So doon nagsimula yung pangungutang ng teachers. Grabe. Nagagamitin naman niya para sa kanyang edukasyon. pagtuturo. No? Sa totoo lang, sinasabi nila yung mga OFWs natin ay bayani. Totoo naman yun. Pero grabe rin yung kabayanihan ng ating mga guro. Teacher Ruel, may sasabihin ka sa Ay. sitwasyong ito. Yun nga, nakakabahala na malapit na po ang June pa lang ngayon, pero sa September 5 ay first ng Teachers Day, no? At laging binabanggit na ang guro ay bayani, pero hindi nagta-transform sa sahod ng mga teachers. Laging sinasabi ni President BBM na the teachers are more important ever ang sinasabi niya, pero hindi namin nararamdaman ito kasi nga sa tagal na naming nananawagan para sa disyente at nakabubuhay na sahod, 50,000 talaga yung panawagan namin. Nakakabahala din kasi sa dami ng mga dahil sa hirap ng buhay, may mga teachers tayo na napipilitan na lang mangibang bansa, pupunta yan ng Canada, no, magti-teacher yan sa imperialistang bansa na tinitiis na mapalayo sa kanilang pamilya dahil ito na yung pamamaraan nila na maitaguyod yung pangangailangan ng pamilya nila. Kaya anong ginagawa ng mga teachers natin? Idinadaan namin ito sa kalsada, nagrarally kami para himukin, ipakita yung lakas ng mga guro na napapanahon na kailangan teachers naman ang bigyan nyo ng pansin sa ganitong kalagayan ng mga guro ngayon. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to, no? Kaharap natin ang mga taong concerned sa ating edukasyon. Kaharap natin ang mga stakeholders ng edukasyon ng ating bansa at nagpapaliwanag ng kanilang kalagayan. So napakahalaga po yan. Anyway, lulundag tayo sa iba pang issues, pero ito mabilisan lang. Gusto kong matansya, no? Yung inyong perception